Hindi lahat ng tao ay automatic na magiging anak ng Diyos. Hindi dahil Kristiyano ang pangalan ay anak agad ni Lord. Ngayon po ang atin pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Juan 1:12 hanggang 13. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan na pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, kapag may batang isinilang, alam natin agad kung sino magulang niya. Pero sa spiritual na buhay, hindi lahat ng tao ay automatic na magiging anak ng Diyos. Hindi dahil Kristiyano ang pangalan ay anak agad ni Lord. Malinaw sa John 1:12-13, itinuturo sa atin paano maging tunay na anak ng Diyos. Unang-una, dapat tinatanggap si Jesus. Hindi lang hinahangaan. Alam niyo po, maraming nakakakilala kay Jesus pero hindi siya tinatanggap bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Parang bisita sa bahay, pwede mong kilalanin pero hindi mo pa rin pinapapasok. Ay opo, kilala ko po kayo pero pasensya na po kayo. Hindi ko kayo mapapapasok. Maganda po na tanungin natin kung napapasok mo na ba talaga si Jesus sa buhay mo o kakilala mo lang siya. Dahil sa kwento ng magulang mo, kwento ng kaibigan mo, kwento ng asawa mo, kwento ng nanay mo, o kwento ng anak mo. Alam niyo po, iba po kasi yung nananampalataya at iba din yung nakikigaya lang. Ang tunay po na pananampalataya hindi lang emosyon, kundi tiwala sa lahat at sa bawat salita na sinasambit niya sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Palagi din nating tanungin, may personal na pananampalataya ba ako sa Panginoon? O dahil nagpupunta lang doon yung pamilya ko? O dahil nagpupunta lang doon yung mga kaibigan ko? O dahil napipilitan akong umattend ng Bible study sa kumpanya? Alam niyo po, hindi aksidente na nanonood ka ngayon. Hindi aksidente na ito pinag-uusapan natin. Maganda na kung nanonood ka nito, maganda na magkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi mo lang siya tatanggapin para mapunta ka sa langit, kundi tatanggapin mo siya kasi nais mo na masunod ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Pero alam mo, pag tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, nanampalataya ka sa Kanyang kapangyarihan, hindi ka lang friend ni God, I am a son of God. Kasi bakit? Bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi dahil ginusto mo, kundi dahil sa totoo, lahat ng bagay sa buhay mo hindi aksidente. Yung naririnig mo to ngayon, nais ng Panginoon, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi magpapalit ng relihiyon. Napakadami ng relihiyon. Pero malinaw sa John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang sino mang makaparoroon sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Mga ka-AAP, kung tinanggap mo na si Jesus at nananalig ka sa Kanya, huwag mong kalimutan. Ikaw ay anak ng Diyos, hindi aksidente, hindi basta-basta. Ikaw ay Kanyang minamahal na anak. Ipagpatuloy mo ang iyong paglakad patungo sa tamang pananampalataya, patungo sa tamang pakikipagrelasyon kay Kristo, at naniniwala ako sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.